kailangan mong maging kampante kapag ipinagpalit ka niya. Yan. So ito mga utol, bakit kailangan ba natin maging kampante lang once na ipinagpalit ka niya? Kuya Kiko, ano ba yan? Bakit magiging kampante? Ipinagpalit na nga ako eh. Yes, ito mga utol, malaking impact ito sa partner mo. Na halimbawa ay ipinagpalit ka niya, pero pagdating sa'yo ay kampante ka lang. Parang wala lang sa'yo. Parang nagparaya ka pa. Parang ipinamigay mo pa siya. Psychologically, kabaliktaran eh, na the more mo siyang hahabulin, the more ka na magmamakaawa, the more na parang kulang na lang isang luluhod ka or pipilitin mo siya na magstay sa'yo, na ikaw yung pipiliin, ay the more po yan na mas lalong lalayo sa'yo. Kasi mawawalan ka na ng attraction, na mawawalan din siya ng interest sa'yo. Kasi habol ka ng habol eh, na binigay mo pa yung energy na mas lalo mo siyang pinapalakas, na mapapaisip talaga siya na, uy, ako lang naman ito nakahabol-habol talaga, hinahabol ako ng babae. And then, ito ngayon, isang may bago pa ako is, yes, dalawa sila. So, mas lalo mo siyang pinapalakas kasi mas lalo mong pinapakita na ganito siya kagwapo, ganito kaganda yung ugali niya. Hinabol-habol mo eh. So, ganun po yung mangyayari. Pero, kapag naging kampante ka lang, ito kasi yung mangyayari utol eh. Siguro narinig nyo na yung kasabihan na okay lang na magparaya ka, na ibigay mo siya, kasi mawawalan ka ng tao na nagbibigay sa'yo ng sakit sa ulo. And then, kung sino naman yung sasalo sa kanya, ay siya na naman itong mabibigyan ng sakit sa ulo. So ayaw mo pa ba yun? Kasi kung ano yung naranasan mo sa partner mo ngayon, ay tiyak 100% utol, yun at yun din yung mararanasan ng bago niya, kung sino man yung pinili niya. Kasi siya pa rin yan eh. Walang pagbabago. Kung nahihirapan ka sa kanya kasi nga sinungaling, babaero, ay ganun at ganun din talaga yung mararanasan ng bago niya. Mahihirapan din sa kanya kasi nga sinungaling, babaero, na kung ano-ano pa dyan. So ganun po yun mga utol, na kung ano yung maranasan mo, ay yun din talaga yung mararanasan ng bago niya. So ito ngayon, that's why kailangan mong maging kampante, dahil ipapakita natin dito na hindi siya kahabol-habol. Mas lalo natin pinapahiwatig na parang nagparaya ka dahil pangit yung ugali niya. Diba? Kaya nga hindi mo siya hinabol-habol eh, compare sa hinahabol-habol mo siya. Yes, pinapakita mo na, uy, ganito pala ako kapogi talaga, ang ganda ng ugali ko kasi hinabol-habol niya ako eh. Yes, unlike sa hindi mo siya hinabol-habol, is mapapa-question siya, mapapatanong siya sa kanyang isipan na, uy, bakit kaya nagparaya lang siya? Parang pinamigay niya pa ako ah. Ano ba yung meron sa akin? Bakit parang inaayawan din ako? Yes, utol. So ganun po yun. So that's why kailangan mong maging kampante talaga. So yun po ang kasagutan sa pagtanong ninyo, anak, kung bakit kailangan maging kampante lang kapag ipinagpalit niya ako. Dahil nga mawawalan ka na ng tao na sakit sa ulo. Trust me utol, kapag mawala na yung tao na yan, ay giginhawa pa yung buhay mo. Kasi hindi ka na na-e-stress, nakakatulog ka na ng maayos, nakakapag-focus ka na sa mga gawain mo, lalong-lalo na sa trabaho mo or sa mga pinagkikitaan mo. Mas lalo ka pang maging masaya talaga. So, siya itong nang iwan, diba? Again, uulitin natin, sa pagmamahalan kasi is walang pilitan. Hindi po yung pinipilit utol. So kung yun man yung pinili niya, yung babae na yon, then magparaya ka, ibigay mo na siya doon, wag mo nang pilitin pa. Ha? Pero kung bumalik man siya, ang tanong din ulit, okay lang ba sa'yo na iniwan ka, and then babalikan ka na lang kung kailan niya gusto? Yes, bigyan mo rin ng respeto yung sarili mo utol. Okay? So yun po mga utol, yung kasagutan na kung bakit kailangan mong maging kampante once na ipinagpalit ka niya. Dahil mawawalan ka talaga ng sakit sa ulo dyan. Ha?
So yun po mga utol, maraming salamat talaga. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko, PMS Daki. So yun po, kita-kita tayo doon. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Sa iyo ako nasasakit, mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko.